Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po'y tinipon ng Diyos upang ipagdiwang ang pagmamahal na pinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya nararapat na siya ay ating purihin, pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin. At mulit-muli ay dumulog ng ating mga panalangin at minimiti sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito. Sa pagunita natin kay San Jeronimo, ipanalangin natin na nawa ang salita ng Diyos ay mabuhay sa atin at maging instrumento ng pagpapahayag nito. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, "Saan kayo pupunta?" "Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem," sagot niya. Walang ano-ano'y lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, "Dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran, pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem, at ang kaningningan niya'y lulukob sa buong lungsod." Sinabi pa ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion.
pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang magsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion. Tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naggilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito nauunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila." Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ang ating pong pagdiriwang ngayon sa salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin ng ating kagustuhan na matutunan, malaman ang plano ng Diyos. Sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo ito at ipinaalaala sa mga salita niya. Una, ang mga apostol at ang mga tao ay naggigilalas sa mga ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po yung mga pagpapagaling, ito po yung mga pagtuturo ng mayroong kapangyarihan, ito po yung pagpapakain sa nagugutom at pagpapatawad sa mga kasalanan. And they were all amazed at the greatness that our Lord displayed, or God the Father displayed through His Son. Kaya lamang biglang nagbago ng shift. Nagkameron ng shift ang pakiramdam ng mga apostol, ng mga tao, nang sabihin niya, "Tandaan ninyo ito, ipagkakanulo ang anak
ng tao. Bigla pong nagkameron ng pagtatanong sa mga tao, anong ibig niyang sabihin? Samantalang napakarami niyang ginagawa para sa atin, napakaraming biyaya, ano ang ibig sabihin ng mga salita ng Panginoon? Kaya, ang Panginoon po ay nagpaalala sa kanila, at ito rin naman ang paalala niya sa atin, that our Lord reminds us that His mission on earth is not only about miracles, forgiveness, at ang mga biyaya na naranasan ng mga tao at nararanasan natin, kundi ang kanyang misyon ay iligtas tayo. At paano tayo mahikayat na magpasailalim sa kanyang pagliligtas? Binibigyan niya tayo ng foretaste of what is in the kingdom of God. Kung ano ang meron sa langit. Na doon meron kapatawaran, doon merong pagkabuhay na maguli, doon merong kagalingan at wala ng pagkakasakit, doon meron ng kabusugan, at lahat ng ito ay pangwalang hanggan. At nung ang ating Panginoon Jesucristo ay nagbiministeryo, ito ang kanyang sinasabi sa atin. Ito ang magiging buhay ninyo sa mga alagad, sa mga tao noon, at sinasabi sa atin, ito ang meron sa kaharian ng Diyos. At kailangan nating magpailalim, kailangan nating manampalataya, kailangan nating sumunod sa Kanya kung gusto nating tanggapin. Hindi lang yung kung anong meron dito sa lupa, kundi yung pangwalang hanggan na meron sa langit. Kaya sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na kailangang mangyari ang misteryo paskwal. Kailangan mangyari yung paghihirap, kailangan mangyari yung kanyang pag-aalay ng buhay, at kailangan mangyari yung muling pagkabuhay upang makita, maramdaman natin na ang buhay natin ay naayon sa plano ng Diyos. Ito ang plano ng Diyos, plano ng kaligtasan, upang matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ganito rin po ang buhay ng Kristiyano. Hindi lamang yung paghingi ng biyaya sa Diyos. Hindi lamang yung pag-asa ng biyaya mula sa Diyos. Hindi po passive ang buhay ng nating mga Kristiyano, kundi active obedience at pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo. Magbabata tayo ng hirap. Magsasakripisyo tayo. Magdadasal tayo. Sisimba tayo tuwing araw ng Ligot Pestang Pangilin. Gagawa tayo ng mabuti, at anumang krus ang meron sa ating buhay, ito ay ating papasanin, at ito ay ating yayakapin, sapagkat ganito ang kalooban ng Diyos. May pagkakataong meron ho tayong tanong, bakit ito nangyayari sa akin? Bakit may ganitong pangyayari sa aking buhay? Dito naman po tayo tutulungan noong biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni San Jeronimo, ang salita ng Diyos. If we have questions about our following the Lord, nasa Biblia, nasa salita ng Diyos, na kanyang i-translate para maunawaan ng mga tao ang plano ng Diyos para may gabay ang tao tungkol sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating misa ngayon, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon to understand, to meditate, and to accept the plan of God. At ito po'y pinakita ni Kristo. Kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Hindi yung naghihintay lang tayo, kundi may ginagawa tayo. Susunod sa Kanya, may kinig, magbabata ng krus, magdadasal, gagawa ng mabuti. At lalo tayong makasusunod sa Kanya kung ating pagninilayan ang Kanyang buhay, ang salita ng Diyos, upang lalo nating maintindihan, upang lalo nating tanggapin at yakapin ang plano niya. Ang plano ng Diyos na tayo iligtas at makarating sa Kanyang kaharian.
Ang lahat po ay magsitayo. Ipinahayag ni Kristong ating Panginoon ang ating kaligtasan sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang lingkod na nagdurusa, dalhin natin ang ating mga panalangin sa Ama ng lahat ng awa. Ang ating tutugon, Ama, maunawaan-nawa namin ang iyong pamamaraan. Ama, maunawaan-nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng maliwanag na pangarap na may masigasig at matatag sa gitna ng magulong mundong ating ginagalawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maunawaan-nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang kapayapaan at pagkakasunduan naway mamayani sa samahan ng mga bansa sa lahat ng tao sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maunawaan-nawa namin ang iyong pamamaraan. Atin nawang mapagtanto na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan at katayuan sa lipunan, kundi matagpuan ito sa paglilingkod natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maunawaan-nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap sa mga pagdurusa ni Kristo sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maunawaan-nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway mapalaya sa kanilang pagkakasala at magtamo na walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maunawaan-nawa namin ang iyong pamamaraan. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng tapang na tanggapin ang anumang pagdurusa na darating sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalubong sa pagsasaloob namin na sa iyong salita. Alinsunod sa ipinamala si San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa pangapanalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Melray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na paikinabang namin sa pagunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag. At sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Inaanyayahan po dito sa unahan para sa panalangin at pagbabasbas ang mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon, anibersary ng kanilang kasal, nakatakdang mag-ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit, at yung po mga magpapabasbas ng mga religious article. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumulang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba't makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na napuwet kaligtasan sa anumang kapahamakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon at anibersary ng kanilang kasal. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humaya kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.